nauna nating ipinakita. Sara Pulong Harry Roque kasama sa insertion. 1 billion? Diba? Paalam, Ma'am Neng Gigi. Nandiyan ka pa din sa ilalim. Alam ko yan. No, anong time pala ang live natin? Mga alas 9 siguro po, Ma'am Neng Gigi. Report yan. How can a mayor actually insert in a congressional budget? That's the question. Harry Roque meron ding insertion. Why? Lalo pang linubog. How can be a mayor insert a budget? lalo pang ililubog. Ang mahirap po kasi dito sa mga ito, kapag kayong mga pangalan na alam nila na kalaban ng mga Duterte, kalaban ng mga DDS, masaya, naku, lagot kayo, yari kayo. Pero kapag kayong mga kakampi na nila o yung mga sinusuportahan na nila, mga bossing, paano ba, alam mo yun, parang hindi pwede. Selective talaga itong mga ito. Kasi si Duterte ang presidente. Magtataka ka pa. Yung Pulong nga, magkano? 51 billion? Confidential funds, naglalaki yan. Kung di ako nagkakamali, 4.6 billion. Anak ng putik na yan. Biruin nyo yun. Meron ba evidence? Ano ba si Duterte o si dating Pangulong Duterte, ni Sara Duterte? Ama lang naman. Kaya nga sinasabi natin dito, nasanay ang vice-presidente doon po sa mga walang questionan o walang mga tanungan. Lalo na pagkadating po sa mga budget. Kasi ilang taon na nakaupo ang dating Pangulo? 6 na taon. Gulat sila nung kay Bongbong Marcos na, si Pangulong Bongbong Marcos na no? Saan gagamitin? Saan gagamitin itong hinihinging budget na ito na 2 billion? Saan ginamit yung mga nakaraang budget para makita naman natin kung ipapasa natin tong 2 billion? Biglang singit si Marcoleta. Boss, hindi na po ba natin irerespeto yung ginagawa natin? Na kapag ka ang vice-presidente ang humihingi ng budget, wala nang tanungan portion. Hindi uubra sa panahon ng 2026, ganun pa din ang gagawin mo? Ubus na ang pera ng bayan. Hahayaan mo pa din yung gano'n na walang tanungan portion kasi vice-presidente, kasi yun yung nakaugalian. Hindi No, kaya nagugulantang sila ngayon, mga bossing, natatanong at talagang inaalam, saan nyo ginamit yung dating pondo? No? Bigyan nyo kami ng mga resibo at kung ano-ano pang mga patunay. Nung panahon nila, walang ganun. To that? Yes, binalita yan ng bilyonaryo. Bakit hindi ba Nauna, di ba? Nauna yung balita natin. Kasuhan ni Sara Duterte ang Billionaire News Channel for libel if mali yung report. No, but then she would have to sue everyone for libel if that's the case. No, si Billionaire lang nag-report kasi exclusive niya yun Cabral Files /DPWH Leaks. Tanong mo yung best friend mo, si Congressman Leviste. He has the Cabral Files. Did you check it? Ako, I checked it. Harry Roque. Hindi ko pinupush kasi nakita ko na nanonood na lang si Kiko Barsaga. May insertion, Sara Duterte, 1 billion, 2020. That's unusual to have an insertion that you're not part of Congress. Everybody can fact check me. Lahat ng nasa Yan, di ba? That's unusual kung hindi ka parte ng Congress. At matapang na humahamon. I-fact check nyo daw si Jesus Palsis. Which is, yun yung pinakita natin. Sa internet, i-search nyo lang. BNC, 1 billion. Sara Duterte. Sigurado si Attorney Libayan, tinitingnan niya ngayon yan. Go! Meron ba silang meron silang pagdedebate ni Libayan at ni Jesus Palsis? Mga kababayan, magandang mapanood yan. Ano po? Eto si Libayan, si Attorney Libayan, meron ako mga part na mga pinapanood na umaagree ako sa kanya mga bossing, no? Meron naman ding hindi ako umaagree, mga kababayan. Pero napakaganda nitong mapapanood natin. Sa anong channel? Kay Attorney Libayan? Abangan natin yan. So ngayon, para dun sa mga nagsasabi, baka hindi nila nakita ito yung Billionaire News na sinasabi, mga bossing, na ibinalita po sa Billionaire News. Ibabalik ko lang saglit. Na rin si VP Sara ng tinaguriang DPWH leaks
na hawak ng bilyonaryo news channel. Laman din ng dokumento ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte at longtime ally na attorney Harry Roque. Narito ang exclusive. Yan ha? Inano ko lang. Pwede nyo panoorin sa Bilyonaryo News Channel. Ngayon mga bossing, isingit ko lang po ito. No? Ito pong isinusulong ni Congressman Sandro Marcos, mga bossing. No? Representative Marcos urge sweeping ATM, bank fee, relief for all Filipinos. No? Maganda ho yan, mga kababayan, kasi madami din pong mga extracurricular na mga nababawas eh, 'di ba? Lalo na pag magwi-withdraw ka lang, may mababawas na din sa'yo pagka alam niyo ho 'yun. Tsaka yung mga monthly na mga bank fees. Kaya lang ang nakikita ko ho dito, interbank ATM withdrawal fee currently stand 18 pesos while online transfer charge can reach up to 25 per transaction cost. That mabigat po itong laban, pero bakit to? Kasi syempre, yan mo yung mga pinagkakakitaan ng mga bangko. Diyan po sila kumukuha ng kita, yung mga bank fees. Pero since ito po isinusulong ni Congressman Sandro Marcos, siguro ang maging ending niyan, mabawasan. Ano po? Pero yung totally matanggal, maalis, kumbaga, miski naman ho dito sa ibang miski naman ho dito sa ibang bansa, every transaction, meron din pong bawas eh. Ano po? Siguro ang pinakamaganda dito, mabawasan. Pero sa nakikita natin, at least merong kongresista na nagsusulong, sana mabawasan, or kung hindi man, wag na lang per transaction. Pero yung monthly charge ng bank na nakikita ko ho, minsan magkano ba yan? Mga $1, $3. Tingin ko malabo iyon. Pero hanga ako dito sa mga ito ho, kila Congressman Sandro Marcos. No? Dahil talagang ang lagi nilang iniisip yung kapakanan ng mamamayang Pilipino. Lagi po nilang iniisip kung paano po ang mga Pilipino ay magwawagi sa bawat sa araw-araw na buhay ho, mga kababayan. No? Suporta tayo dyan, syempre ho, mga bossing. Hindi natin papabayaan yan. No? Lagi tayo nakasuporta kila Congressman Sandro Marcos. Kagaya ng travel tax. Approve na, sabi dito? Ako, walang bayad na bank fees kahit sa ATM withdrawal or EFT free sa bangko ko. Sana all. Ako meron monthly, tapos kada transaction, ikaw na ang maging ma'am ng GG. Anyway, mga bossing, puntahan ko lang ito. Nasaan ba yun? Mabilisan. Yung sa impeachment, yung sa TRO. Nako, mukhang wala pa din yata. Mukhang matutuloy-tuloy po yung impeachment, mga boss. Hear your take on Vice President Sara Duterte and her team, this time seeking Supreme Court intervention to halt the impeachment proceedings. Ano po ang... Talaga namang magtataka ang bayang Pilipinas kay Vice Presidente nung panahon na inarchive